Alam naman nga ninyo mga idol na si Shai Gilgeous-Alexander ang isa sa mga league leader sa free throw sa buong NBA, kung saan tinawag pa nga siya ditong free throw merchant. At bagamat itinatanggi pa rin ni SGA ang paratang na ito sa kanya, may ilan nga ditong ginawa pa rin siya na nagpapatunay na isa talagang free throw merchant. At isa dyan ay ang jump ball nila ni TJ McConnell sa kalagitnaan ng third quarter. Sa unang pagkakataon sa NBA history, nakakuha si SGA ng 2 free throw sa isang jump ball. At bagamat tama ang ginawang tawag ng mga referee, since natamahan talaga ni McConnell ang kamay ni SGA, hindi pa rin naman makapaniwala ang mga fans na nakakuha ito ng bonus of free throws sa kahit anong klaseng place at sitwasyon sa loob ng court. Ika nga'y eto nga daw talagang highlights niya bawat laro ng OKC at hindi sila mananalo kung hindi siya makakakuha ng free throws per game. Samantala, kung parati nga kayong updated sa liga, siguradong alam nga ninyo na kumakailan lang may kumalat na balita sa internet na pinag-iisipan nga daw ng Lakers na i-trade si Austin Reeves dahil hindi nga nila afford ang kukunin itong kontrata. Gagamitin na lang naman nila ito bilang asset para makuha ang ilang mga magagaling na big man sa market. Ngunit base sa kinumpirma ngayon, wala na rin namang balak pa ang kanilang front office na ipamigay si Austin Reeves dahil susundin nga nila ang naging kahilingan nito na panatilihin siya. Maging sina LeBron at Luka, personal na nag-request na wag i-trade si Reeves dahil magiging mahalagang pyesa nga ito sa kanilang kampanya next year. Kaya dahil sa naging desisyon na ito ng Lakers, wala silang ibang choice kundi gamitin si Rui Hachimura bilang trade asset. Sa madaling salita, mas pinili nilang panatilihin si Reeves kesa kay Rui Hachimura ngayong off-season. Sa kabilang banda, karamihan nga po mga idol sa mga fans ng Indiana Pacers sinisi si Tyrese Haliburton sa pagkatalo ng kanilang team sa Game 5 ng NBA Finals matapos itong magkaroon ng malamyang performance. 4 points. Wala man lang siya dito ni isa mang nagawang field goal bukod sa kanyang free throws. Pero hindi na rin naman ito nakapagtataka dahil bago pa magsimula ang Game 5, may iniinda na nga itong injury sa kanyang lower leg na lumalala pa sa isang play sa umpisa ng kanilang Game 5 na dahilan bakit napilitan itong bumalik sa kanilang locker room. Bagamat man natapos nito ang laro, napakalimitado nga po ng kanyang galaw. Pero sa kabila niyan, mismong si Tyrese Haliburton ang nagsabi hindi ito magiging rason para hindi siya maglaro next game. Sisikapin pa rin niyang tulungan ng team para sa napakahalagang Game 6 na kailangan nilang maipanalo kung gusto nilang ma-extend pa ang kanilang serye. Sa madaling salita, maglalaro pa rin ito next game kahit pansin na ng kanilang head coach na si Rick Carlisle na hindi 100% ang kalagayan ng kanilang superstar. Well, anong masasabi nyo dito mga idol?